So, meron lang po, Brother Bert, meron lang ilang katanungan. Oh. That is, so gusto ko sagutin lang ito para sa kalinawan ng ating mga kapatid. Ano po, basahin ko lang simula ito kay Sis Aywa. Sis Aywa, ito po ang tanong niya. Tanong ko lang po mga priest, si King Yahweh Shai po ba ay hindi alahayam na dapat bigyan din ng papuri, pagdakila at pagsamba na siyang hiling ng Aba na gawin ang kanilang pinili? Naalala ko lang po ba natin siya at kilala pag may hilingi lang tayo at panalangin sa Aba na ililigtas po niya tayo sa kanyang muling pagbabalik. Ang ibang priest ay sinasama nila ang King Yahweh Shai sa kanilang opening prayer after ng pangalan ng Aba. At palagay ko ay tamang pagdarasal siya. So gusto ko lang pong itanong ang once and for all, ano po ba talaga ang tama? Individual po ang salvation natin, kaya importante po itong malaman ng kawan para hindi po maligaw ang ating kawan. Okay, sis, once and for all, sasagutin ko itong itong iyong tanong. Dahil alam mo naman alam mo nang explain eh. Alam mo yun sa sarili mo at alam mo din na naintindihan ito ng ating mga kapatid. Sandali lang. Ang tinutukoy mo, yung prayer natin kanina doon sa program guide. Basahin mo mabuti. Sis, intindihin mo lang ha. Sa salutation, ang sinabi natin dito, Aba Yahweh, aming alahayam. Ano ba yung alahayam? Si Saywa, di ba yun ang nagtumutukoy sa dalawang persona? Ang ama at ang anak? O, hindi mo ba naintindihan? So, ang pagsabi ng alahayam, yan ay pagtukoy natin sa ama at sa anak. Yan yung duality. O, pagkatapos tingnan mo, sa bandang huli ng salutation, halalwaya alahayam. Tatlo yan halalwaya alahayam. Halalwaya alahayam. Tatlo. So, ibinibigay natin yung pagrespeto at pagtawag sa dalawa. Sa ama at sa anak. Unawain mong mabuti, sis, ha? I do not want any quarrel with you or any trouble with you. But if you are trying to test my resolve, wag mo akong patulan sa kanya. Now, ituloy natin sa bandang dulo. Anong sinabi dito? Ang aming mga panalangin na itinataas po namin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, King Yahweh Shai, Yada. Nakita mo? Nakita mo, sis? Nandiyan yan eh. Ayaw mo lang intindihin eh. So basahin mo muna, ulitin hanggat makita mo yung diwa noong prayer guide na ginawa ng priesthood. Now, if your tendency is to rebut the priesthood, I tell you, I will not bow down on you. Ha? So, mabuti na nagkakaintindihan tayo, sis. If you are trying to tell that you are better than the priesthood, ay wag. Kahit sa lugar tayo magdebate, sasamahan kita. Priest Opo, Mahanari. Sorry po. Cool down. Ganito kasi mga kapatid. Pag sinabi bang Yahweh, sa tingin ninyo hindi kasama ang anak? Ano ba ang pangalan ng ama? Di ba Yahweh? Yan po. Anong pangalan ng anak? Di ba Yahweh din? Anong sabi ng anak? Ako'y napunta rito sa pangalan ng ama. So ang pangalan niya ay Yahweh din. Sa Old Testament, pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodom and Gomorrah mula kay Yahweh na nasa langit. Di ba parehong Yahweh? Yung nagpaulan ng apoy ay si Yahweh at ang apoy ay galing kay Yahweh na nasa langit. Dalawang Yahweh. Isang nasa lupa na nagpaulan ng apoy, ang apoy ay galing kay Yahweh na nasa langit. So dalawang Yahweh yun. So kapag binanggit mo ang pangalan na Yahweh, actually nakasandwich na yun eh.
Andun na yung pangalan ng Ama, andun yung pangalan ng Anak. Dahil ang pangalan ng Ama at pangalan ng Anak ay iisa. O sasabi niya, bakit Yahweh Shai? Ang Yahweh Shai kasi ang ibig sabihin niyan, Yahweh is salvation. Yada. Kaya yun ang gamit niya to create a distinction bilang Misaya, Yahweh Shai. So simple lang naman, di ba, ang instruction? Manalangin kayo sa Ama at sa dulo, hingiin nyo sa pangalan ko. So sa una, binanggit mo, Yahweh. Sa dulo, hinihingi namin sa pangalan ng iyong anak, Yahweh Shai. Ano pa bang kurtosiya ang kulang dyan? Hindi ba't pagbibigay na ng puri yan? And I think ilang taon na ba si Sis Aywa sa dito hanggang ngayon, hindi pa clear sa kanya yan? Kaya nga po, pasensya na po kay Malari. Matagal na taon po. na yata siya, tagal na niya na eh. Opo. So hindi ko ina-expect na ganyan ang level ng kanyang questioning. Maintindihan ko kung siya ay baguhan. Opo. Please don't test the knowledge of the priesthood. Don't challenge it, please. Yun lang. Back to MC. Ngayon po, tatawagan po natin ang ating mahal na hari para po sa kanyang blessings and inspirational words po para sa ating mga kawan ngayong gabi po. Mahal na hari. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang hapon kung saan man kayo naroon. Ano man ang inyong time zone. So, una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa lahat ng umattend at sumubaybay sa programang ito. Maraming salamat sa mga tagapangasiwa, MCIT, MOE, Joshua, lahat ng involved na hindi ko man nabanggit. Thank you very much sa inyong lahat. May gusto lang akong idugtong doon sa mensahe ni Priest Dato Smakwel. Dalawang klaseng tao. Actually, mahahati natin ang kawan sa dalawang klase. Yung talagang nagsusumikap, no matter how imperfect yung kanilang ginawang pagsunod, nauunawaan ng Aba at nauunawaan natin at inuunawa. Dahil naandun ang kagustuhan para sumunod. Meron namang bahagi ng kawan na kapag may ipinatupad na rules, ang inuunang hahanapin ay paano sasanggain ang rules. Walang pinagkaiba sa panahon ni Moses noon. Walang pinagkaiba. Nothing has changed under the sun, including yung mga attitude ng kawan. Kayo mismo ang makakaramdam niyan sa inyong kalooban. Kapag may ipinatupad, ang una niyo bang iniisip ay, eto na naman, rules na naman. Mahirap yan pag ganito, mahirap yan pag ganon, mahirap yan pag ganito, mahirap yan pag ganon. So kung ganyan basically ang ating mentality, talagang mahihirapan po kayo. Pero kung titingnan nyo na parang sa isang laro lang. Di ba sa laro? Napakasimple. Balikan nyo ang inyong pagkabata. Larong shato. Yung rubber band.
Jack Stone. Di ba? Masaya kayong sinusunod ang rules. Bakit? Kasi pag nasunod ninyo at kayo ay nanalo, nandun yung pride sa inyong sarili. I'm not saying about pride na yung pride na nakikipag, yung masamang klaseng pride. What I'm saying is, nandun yung nadadrive, yung self-esteem. Na ikaw ay sumusunod. At nakikita mo ang bunga ng iyong pagsunod. So, tandaan din natin na kung ang kawan ay nahahati sa dalawa, sumusunod at ayaw sumunod, pati yung mga sumusunod, nahahati din yan sa dalawa. Sumusunod na may kalagayahan sa puso at sumusunod na may kabigatan ang kalooban. Ang pagpapala ay napupunta doon sa sumusunod ng may kaligayahan sa puso. Ewan ko na lang kung may pagpapala na napupunta doon sa sumusunod ng labag sa kalooban. Outwardly, sumusunod. Pero inside, at the bottom ng kanilang mga puso, na andun yung paghihimagsik. Magkaiba yun. At tama din yung sinasabi ni Bro Dato kanina. Priest Dato. Pag nagpatupad ako ng isang decree, I make sure nakakausap ako 1 or 2 or 3. The list is 1 eh. Anong nakasulat sa Torah? May basehan ba ang rules na ganito? Saan kaya yan sa Torah matatagpuan? I always ask. Why? Kasi baka mamaya, yung ini-implement ko na decree ay hindi na naaayon sa kasulatan. At ang decree na yon ay hindi na pagsunod, kundi pagsuway. Na tila ba, ako pa ang nagturo sa inyo para gumawa ng isang bagay na salungat sa kautusan. So I made sure. Maraming mga instructions dyan sa Torah na parang mahirap unawain. Ano ba talaga? Marami dyan nagkukontrahan eh. At yun ang inayos natin nung tayo ay nagsagawa ng revision. We made sure na walang incompatibility. At hinanapan natin ng rason. Hinanapan natin ng supporting verses mula sa ibang books. Kung alin ba dito sa dalawang verse na ito ang tama. At nung naayos natin yan, nakita natin na ang paggawa ng decree ay hindi na ganun kahirap pagdesisyonan. So sa darating ng mga panahon, nalalapit na panahon, ilalabas natin ang Torah and Covenant. Hintay-hintay nyo lang, mga kapatid. Because ang target natin dyan, una, bawat pamilya magkaroon kahit isang kopya. And after the English, magsasagawa kami ng pagsasalin sa local dialects. At syempre pa, Tagalog muna. Then after the Tagalog, then maybe we could come up with a Bisaya version. So mahabang ano pa po yan. Mahabang gawain pa yan. At bubuksan na rin namin simultaneously ang modular studies natin. Para itong mga katanungan once and for all ay madaanan nyo sa isang formal na pag-aaral.
academic na pag-aaral. Scholastic, ika nga. Wala yung rhetoric. Ibig sabihin, paniniwalaan ninyo at tatanggapin ninyo bilang bahagi ng inyong pananampalataya sapagkat ito ay naiintindihan ninyo at hindi yung na-push lang ang inyong emotion dahil sa magandang pananalita o tinatawag na rhetoric. Isang pamamaraan ng pananalita, pagsesermon. Nang purpose ay mapasunod lamang ang tao. Hindi dahil fully naintindihan ng tao, kundi dahil kailangan niyang sumunod, nakukumpel lang siya, napipilitan. Ayaw natin ng sumusunod na napipilitan lamang. Dapat sumusunod kayo dahil naiintindihan nyo. Yan po ang pinakamahalaga doon. But then I congratulate yung mga tao na hindi pa man nila lubusang nauunawaan pero nagtiwala at sumusunod na. Marahil na ikukumpara nila ang sitwasyon doon sa kanilang pinanggalingan. Na kung noon sunod sila ng sunod, hindi naman nila naunawaan at yung pala ay mali pa. At sila ay nagising. At sila ngayon ay nagtitiwala. So hinahangad namin sa lahat ang inyong kooperasyon. Dahil wala pong ipinapatupad ang national. More so, yung mga ipinapatupad ng national, ang pinaka-backbone niyan ay nanggaling talaga sa akin. Pinaka-backbone. Nanggagaling sa akin. Kung makakarinig man kayo ng mga taong nasuspinde, mga taong dati nyung nakikita, popular na popular, pero parang naglahong, parang shooting star. It's because ang problema nila ay sa pagsunod. When I give instruction at nilalabag, I count 1, 2, 3. And sometimes, kung malilit lang naman, up to 4. Pero kung makukompromiso na at masisira na ang kawad, mayroon ng masamang epekto. Nagdudulot na ng hindi pagkakaunawaan. Nagdudulot na ng mga diskusyon. I have no choice kundi suspindihin ang taong yan. Bakit? Ang hindi niya kasi pagsunod ay nagkakaroon na ng epekto sa ibang tao. At tandaan po ninyong lahat, noong kayo ay pumasok dito, sarili niyong kagustuhan, at hindi po barkadahan. Nakakalungkot lang na maraming nalaglag then nagsimpatiya kung kani-kanino na sinuspindi namin. Nakakalungkot yun. Pero sana tinandaan nila na ang kanilang kaligtasan ay hindi makukuha sa simpatiya-simpatiya. Nung tinagpas namin sa ganitong priest, marami nalaglag. Bakit? Nagsimpatiya. Bakit? Yung priest ba na yun? Ang inyong ka-covenant. Yan ang maling pagkakamali ninyo. Na kapag kaming nasa national na may dinisiplina na tao, at kayo'y makikipagsimpatiya kasi nag-close na kayo, yan ang ikalalaglag ninyo. Yung isang tao hindi sususpendin yan kung hindi yan nabubulagan. At ayaw idilat ang mata. Kung kayo ay susunod sa nabubulagan na yan,
kayo man din ay nabubulagan din. A blind cannot guide another blind. Ang isang bulag ay hindi pwedeng magbigay giya, gabay sa isa pang bulag. Pareho silang malalaglag. And repeatedly, nangyayari yan. At nung sila ay nalaglag, maraming umiiyak. Gustong bumalik. Anong sagot ko? Sana naisip mo yan noon na ang covenant ay hindi laruan. Hindi kaning isusubo. Na kapag ikaw ay napasok, iluluwa mo. At pag lumamig na ang pakiramdam mo, babalikan mo. Hindi ganun yun. Kung ikaw ay tumanggap ng covenant sa pamamagitan ng bautismo, dapat inihanda mo ang sarili mo na sundin kung anuman ang nakapaloob sa covenant na yan. Dahil pag itinakwil mo ang covenant, wala ka nang babalikan. You should not take for granted the covenant. Marami namang hindi nagkasunod. Maraming nagkamali ng pagsunod. Pero dahil andun basically na pinanghawakan nila ang covenant, hihingi ng tawad, pinatatawad, at binabago nila ang kanilang gawi. Kaya ngayon, andyan sila. Napapalish. Kung noon sila ay 5 karat gold, naging 10 karat sila, naging 12, naging 14, hanggang sa ngayon, 18 karat gold na sila at bumubusilak. Yung iba, during the process of polishing, the process of purification, nung hinihilod na namin ang dumi, lumalaban. So we have no choice but to let go. Sige, ayaw mo magpahilod, sige, bitbitin mo yan. Yan ay dahil hindi nila naintindihan ang covenant na ito ay isang kasunduan. Ang pagpasok po ninyo dito sa kawan ay pakikipagkasundo, hindi sa akin personally. Dahil ang covenant ay hindi naman akin. Hindi kayo nakikipagkasundo sa mga priest. At hindi kayo nakikipagkasundo kanino man sa loob ng kawan. Kundi kayo ay nakikipagkasundo sa Aba na siyang author ng covenant. Yan lang po ang tandaan ninyo. At ayon sa author ng covenant, no matter what, stay as one. One flock, one shepherd, one voice, one command. No matter what. Maraming nagki-question, anong karapatan ni OHC para magtagpas? Ito'y gas-gas na topic na, pero sana maintindihan nyo pa rin. He who has the key of David na naiwan kay Peter has the authority to loosen or to bind anyone. Ang tagapagpatupad po ng covenant ay malaya niyang gawin na magtagpas at magtanggap ng sino man. Anong sabi kay Peter? Anong sabi sa Philadelphia? I set before you an open door. Naglagay ako ng isang bukas na pintuan na walang pwedeng magsara. At ang sabi kay Peter,
Ang isinara mo ay walang pwedeng magbukas. At ang binuksan mo, ang pinagbuksan mo ay walang pwedeng magsara. Whoever you bind on earth is bounded in heaven. Whoever you loosen on earth is loosened in heaven. That is the authority. And that is honored by Abay Hawa because he is, siya ang author ng covenant at siya ang nagsabi. Kung sino ang tinanggap mo, tatanggapin ng kalangitan. Kung sino ang tatagpasin mo dahil matigas ang ulo, tatagpasin sa kalangitan. That is the principle. Nandyan yan sa kasulatan, narinig nyo na yan. I don't have to give the verse. So, ang punto ko, ay wag nating kalimutan yung pinakamalaking pagkakamali ng ating mga ninuno. Wag nating kalimutan yon. Isa lang naman ang kasalanan nila eh. Alam ba ninyo? Na iisa lang ang kasalanan. Iisa lang po. Alam ba niyo kung anong nag-iisang kasalanan? Anyone? Sige, try. Subukan nyo. Hulaan nyo. Disobedience. Malikot po sa covenant. One word, disobedience. Tama. Ang nag-iisang kasalanan, nagpahamak sa sangkatauhan ay iisang salita lang. The bottom line ng lahat ng kasalanan ay isa lang. Disobedience. Adam and Eve, disobedience. Pagsuway. Saul, disobedience. Lahat ng nasira ng mga hari noon, ancestors, disobedience. Panahon ni Moses, lahat ng mga nilamon ng lupa, disobedience. Lahat ng namatay sa plague, salot, disobedience. Wala namang iba eh. Walang ibang kasalanan, disobedience. Napansin nyo ba? Bakit sila nagdi-disobey? O tanungin nyo sina Adam and Eve, bakit sila nag-disobey? Kasi gusto nila ng demokrasy. So ano pala? Ang demokrasy is actually, the other word for democracy is rebellion. Because desiring democracy is the root of disobedience. Gusto mong lumaya. Kaya yung nagsisigaw-sigaw dyan ng democracy. Demokrasya. Gusto nilang lumaya mula sa covenant. And that in itself is, ano yan? Pagsuway. Disobedience. Kasi isa lang ang hinihingi ng covenant. Isa lang. Obedience. So, iisa lang din ang kasalanan. Disobedience. Ano ang motibo? Gustong lumaya. Democracy. Freedom. Ganun kasimple. Ganun na ganun kasimple. So check yourself. Kung ikaw ba ay may rebellious mind.
Check mo yung sarili mo kung ang puso mo ba ay rebellious. Because kung meron kang rebellious mind, meron kang rebellious heart, sin is knocking at your door. Kumakatok ang kasalanan sa iyong pintuan at kailangan mo yang mapaglabanan. Wala kang pinag-iba kay Cain, the serpent. Diba yun ang sinabi ng alahaya? Sin is knocking at your door. Why? Because Cain has a rebellious mind, rebellious heart. That is why sin is knocking at his door. And because of that rebellious thinking, rebellious attitude, yung handog ni Cain ay na-reject. Hindi sa kung ano pa mang dahilan. If you do what is right, ang sabi mo ng Aba, kung ginagawa mo kung ano ang tama, bakit hindi ko tatanggapin ang iyong offering? Ibig sabihin, si Cain ay may disobedience. Hindi niya ginagawa kung ano ang tama. So, disobedience. See? Ganun lang kasimple. Hanggang ngayon yan. Hindi naman nagbabago yan eh. Nothing has changed under the sun. Ano ang ikinabagsak ni Lucifer mula sa pagiging heavenly angel? Ano? Disobedience. Wala namang iba eh. Disobedience kasi may rebellious heart. Vice versa po yan. Kaya ka naging disobedient kasi may rebellious heart ka. Or either, kaya ka may rebellious heart kasi disobedient ka. Vice versa po yan. It's a cycle. So yan, ang dapat nyong paglabanan, mga kapatid. Sayang ang inyong sinimulan. Sayang ang pagtutuwad-tuwad. Sayang ang inyong kayayada-yada. Kung sa isang napakasimpleng instruction namin ay ayaw niyong sundin. Ang iba dyan nagkukunwari na hindi raw alam ang instruction. E di sana nagtanong ka. Huwag mo sabihin, hindi mo ulit alam kung kanino ka pwedeng magtanong. Pwede ka magtanong kahit kanino. Kahit kaninong priest dyan. Then they will help you arrive at the answer kung sinong tao ang pwedeng makasagot ng eksakto at accurate. Kaya nga sabi, ignorance of the law excuses no one. Akala ninyo dito lang yan sa worldly government, batas sa lupa. Hindi po. Hanggang sa spiritual, applicable po yan. Ang mga decree, statutes, laws, ay instructions. Kapag nilabag mo ang instructions, kapahamakan ang aabutin mo. And that has been proven several times. Tingnan niyo yung mga nagpatayo ng HOP na hindi nagpaalam sa amin. Anong kinahinatnan? Kapahamakan. Problema. Away-away sila. Why? There is disobedience.
pinakaugat ng lahat ng kasalanan is disobedience. Huwag niyong sisihin si Satanas outright. Kasi si Satanas, tinempa ko, kaya ito, disobedience. Kung ikaw pala ay disobedient, si Satanas ay disobedient, kanino ka pala naka-align? Sige nga. Because the people of Al-Hayam is obedient. Si Satanas ay disobedient. So kung ikaw pala ay disobedient, kanino ka pala naka-align? Hindi ba't kay Satanas? Ganun lang kasimple yun. Hindi kailangang malalim na analysis. Naintindihan ko ba? Kung ang ipinatutupad namin ay mali, wala naman kami ipinapatupad na mali. Dahil lahat ng pinapatupad natin ay naaayon sa covenant. Kung hindi man naintindihan, pwede magtanong. You cannot make that as an excuse. So yan lang mga kapatid. I won't keep my message long kasi umaga na, almost. So I am dismissing everyone